Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron din na dito sa atin mga ka-DIY isang LED TV na ang brand mga ka-DIY ay LG. Nasabi daw ng customer, ang problema nito ay biglang nagkaroon ng flicker sa screen, sabi ng may-ari. So habang pinapanooran nila, biglang nag-flicker yung screen. So try muna natin mga ka-DIY. Bale yung mga nagtatanong sa atin ng mga customer natin kung saan daw yung located yung shop natin, nandito po tayo sa Boracay Island po. Yan. Bale si JM po ay nasa Boracay Island at nag-accept din ako ng service or home service sa hotel or kahit saan, basta may pagawa sa atin. Okay, so testing muna natin. Sabi ng may-ari ay nagproblema daw ito sa screen. Bali yung design ng kanyang power supply is nakalabas, charger type na kagaya nito. So 19 volts yung design niyang ang kanyang power supply. So plug in muna natin para makita natin yung concern ng ating customer. So plug in ko lang. Ayan, so power on natin. Okay, nag power on na siya. Titingnan natin yung screen. Ayan. Ayan, balin, nagno-normal siya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, nagno-normal naman tapos biglang nawawala. So ito yung patunay na set muna natin sa source para makita nyo. Yan, source. Normal siya, pero magkakaroon ng ganito. Yan. Sabi ng customer is, naiinis siyang tumingin kasi nga, laging gumagalaw yung screen. Ayan. So ulitin natin, source. Yan. Kita nyo naman, yan. Okay. So magkakaroon siya ng flickering sa screen. Yan, magkakaroon siya ng flickering. Yan. Yan. Normal lang ito mga ka-DIY sa mga ganitong klase ng problema sa ating mga TV kasi ito ay problema talaga ng ating mga flat screen, lalong-lalo na sa ngayong mga panahon na flat screen na talaga yung umuuso. So sakit ito, isa ito sa mga problema talaga. Yung ganito kasing sira, yung ganitong klase ng problema sa ating screen, ito ay may kinalaman sa ating LCD panel o yung pinaka-screenan nito. Itong ating LCD niya, ito na yung problema niyan, pero nasa sa loob lang. Pero may mga gagawin tayo mamaya. Titingnan natin kung magagawa natin yung ganitong klase ng sira. Kasi ito yung ganitong klase ng problema or simbolo ng kanyang screen or pinapakita ng kanyang screen. May kinalaman yan sa ating swapping voltage or LC1 o LC2. Yan. Nagno-normal siya pagka nag-change ng LC1. Pagka mag-change siya ng LC2 ng voltahe, kakaroon siya ng ganito. Pero hindi naman 100%. Meron din mga ganitong klase ng problema kapag ka hang or pwede siyang i-hang method or pwede siyang i-cutting method sa mga ganitong klase ng problema or pwede siyang i-modify or i-modification yung kanyang supply. Yung ganito is na sa top board yung trouble ng ganito. Pero sa dami na natin nagawa ng ganitong mga ka-DIY is number 1 talaga is nasa top board or yung paghang natin or sa tikon. Okay? So gagawin natin ngayon is papadapain lang natin para ma-repair natin at titingnan natin kung magagawa natin yung ganito. Tara, ituturo ko na lang sa inyo step by step para sa mga baguhan lang. Okay, tara. Balik tayo muna natin. Okay, so unplug muna natin. Yan. Unplug muna natin. Buksan muna natin dito sa likuran. Bale, hindi siya smart. Titingnan natin yung pinaka-model niya is hindi naman siya smart TV. So, yan, hindi siya smart TV. Basic pa rin. Wala siyang smart, hindi siya smart. Basic pa rin, LG. Bale yung model number nito, yan o. Brand is LG, yung model number is 43LF510A. Okay? So 19 volts yung ating supply, ito yon, yung ating 19 volts, ito yon. Charger type. Yan, power supply type. Okay, buksan muna natin. So screwless na siya, wala siyang screw, yan o. Meron. Sa taas ito, may mga screw din. Okay, subuksan natin. Buksan natin. Yung design ng kanyang back cover is medyo mahirap. May butas dito, ipasok nyo lang maliit na screwdriver kagaya nito. Pasok nyo lang dito tapos iangat nyo. Pag umangat sa kalangan ng ganitong klase ng plastic yung gamitin natin. Yung ganito. Yan, pang backlash ng back cover. Okay, so backlash tayo. Yan.
Sunod-sunod lang naman yan. Ito. Tapos yan, may tornilyo pa dalawa, screw dito. Okay, so gumamit siya ng T-Con. Ito yung T-Con na ginamit niya. Timing control board, yan. Ito yung pinaka main board natin. Yan. Ito yung input na 19 volts. Input, then ito naman yung ating pinaka system. Papunta dito sa ating T-Con board or timing control board. Okay? So titingnan natin mamaya. Yan, kapag ka may display tayo, kanina may normal at saka may flicker, ibig sabihin lamang mga ka-DIY is buo yung ating T-Con. Mataas ang chance na buo ang T-Con niya kapag ka ganun. May display naman ng normal kaso nagpi-flicker. Ang gagawin natin is meron kasi itong signal sa kabila at signal din sa kabila natin. Ito. Yan, yung mga signal na yan, nakita nyo naman may guwit. Ito yan, ibig sabihin yan ito. Yan. So yan, ito yung signal ng kabila. Yan o. Yan yung clock 1, clock 3, clock 2. Yan yung mga clock nya. So ang nangyayari dyan is sa ating swapping voltage ito yon. Yan, ito yon yung ating natin, swapping voltage. Itong clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Yan yung mga clock natin hanggang clock 6. Yung BGH odd, ibig sabihin yan yung swapping voltage natin, at yung BGH even, iba yan naman yung swapping voltage, yung negative supply natin at saka positive supply na nagpapalit-palit. So yung test point yan is ito. Ito sa ilalim banda, ito naman yan yung test point na yan na sa ilalim. Yung ito naman sa taas is nandito naman sa taas yan. So doon na lang sa monitor, papakita ko sa inyo. Basta ito yung clock signal ng kabila at ito yung clock signal naman dito sa kabila. Okay, so ang gagawin natin is i-hang muna natin. Okay, try muna natin mag-hang. Papadisplay muna natin kung ano mangyayari. Ito, saksak muna natin dito. Bago natin isaksak, mag-hang muna tayo dito. I-hang muna natin yung kabila ito. Dito sa kabila or dito. Okay, testing muna natin. Yung mga signal mamaya na lang sa microscope na lang natin papakita sa inyo. Yan, nakahang ito. Okay. So, hinang natin yung bandang kanan. Sa ating ipa-display. Sa kanan na porsyon, yan, bali yung gumagana dito is ito. Kung napapansin nyo, ang gumagana dyan is yung kaliwa. Kaliwa yung nakakabit, kanan yung nakahang. Ibig sabihin, ito yung porsyon na gumagana. Kung susundan natin yan, dapat ang gumagana na LCD is yung dito. Pero baliktad yung design niya, dito siya gumana. Yan, baliktad yung design. Okay, sa picture naman mga ka-DIY, yan o. Nagkakaroon ng flicker, yan o. Yan, nakita nyo? Nagkakaroon siya ng flicker. Yan. Okay, so balik tayo dito. So nagkakaroon ng flicker sa screen pag ito yung nakakabit. Ibig sabihin, ito ay konektado sa LCD ng kanan. Pero kaliwa yung supply niya, dapat sa kaliwa yung display. Pero ang design sa ganitong klase ng unit, pag dito yung kanyang, ito yung ating nakakabit,
ang magdi-display siya dito. So baliktad ano. Bali kaliwa yung yung ating supply, display niya is kanan. Okay, so bunutin muna natin. So nagkaroon tayo ng problema dito kapag nakakabit yan. Nagkakaroon ng problema sa screen. Pero ito ay hang muna natin. Try natin yung isang flex na ikabit. Yan, nakahang na yan. Ito naman yung ikabit natin. Try na natin kung ano mangyayari. Kung saan nilolocate natin kung ano yung naging problema. Kung yung kanan ba o kaliwa na signal ang nagkakaroon ng ating problema. Okay? So, plug in natin. Nakahang na yan. Safety natin na nakahang. Tapos i-plug in muna natin. Ayan. So, silip tayo sa ilalim. Kung napapansin nyo, baliktad yung portion niya. Ito yung ano niya. Ito yung side na ano, na mag-display para sa kanya. Pero nakita natin, plain siya, plain. Ibig sabihin, wala siyang problema kapag ganito. Unlike dito sa kabila, kanina, na nagkaroon siya ng problema o pagalaw-galaw yung screen. Ibig sabihin lamang, ang nagkaroon ng problema, ang portion ng bandang kaliwa. Bandang kaliwa, nasa kanan ang LCD na dinadala. Okay, kasi ang magkabilaang ito is dalawang LCD, left and right kasi yung LCD natin. Dapat sana na portion ito ay nandito na portion. Yung kabila naman is nandito na portion. Pero ang nangyari is nagkapalit sila ng display. Okay? So, 100% na nandito yung problema natin sa bandang, yung kanina, bandang kaliwa na unang hinang natin. So, pag nakakabit ito, nagkakaroon ng problema dito sa ating screen sa bandang kaliwa. Okay, sa bandang kanan pala. Sa bandang kanan. So, ang gagawin natin ngayon is tutukan natin yung modification na gagawin natin dito. Or pag black, titingnan natin. Kasi nagka-problema tayo dun sa swap niya. Pagka minsan normal, minsan hindi. Sa swapping voltage yan. Pero papakita natin sa inyo gamit yung ating microscope camera. Okay, so ituturo ko lang sa inyo yung bandang left. Dito kasi naka-indicate yung bandang left. Sa right natin. Pero wala dito problema. Dito tayo nagkakaroon ng problema sa kabila. Pero ilolocate lang natin ituturo sa inyo kapag dito nagka-problema. Ngayon kasi is nagka-problema siya dito. So dito muna tayo para alam nyo rin. Doon sa monitor natin, ito yung microscope na tinutukan natin. Yan o, sa bandang kanan. Ito yon sa monitor. Itong ito, CLK1, CLK2, CLK3, 4, 5, 6. BGH even at BGH odd. At BGL, BST, yan, BCOM top, yan. Itong portion na to sa itaas, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito yan, yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yung 7 na yan, is ito yan, portion. Ito naman, ang sa ilalim, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung ikakat lang natin dyan na portion is, pwedeng ito, ang BGH odd, pang-apat, 1, 2, 3, 4. Ikakat na ito, 4. Ikakat na natin to. Dito sa ilalim ng bilog, sa test point, sa ilalim dyan, pwede tayo mag-cut. Okay. So, dito naman sa ilalim na portion, 1, 2, 3, 4. Ito yung BGH even. Ito naman yan. 1, 2, 3, 4. Ito naman yung ikakat natin. Yung dalawang yan, ito yung sa itaas banda na BGH odd at BGH even, pwede na natin ikat yan dito. Okay? Pero hindi dito na portion, doon sa kabila. Okay, doon sa kabila. Itong dalawang to, ikakat natin to. Pero nandoon sa kabila. Dito yan na portion sa kabila dito. Okay? So, ang portion na yan dito sa kabila, ito naman yun. So, dito tayo nakatutok sa bandang kaliwa na naman. Dito tayo ngayon magtutok kasi dito yung problema. Ito yung nakita natin sa una na nagkaroon tayo ng problema. Okay, dito naman sa ating microscope, kung napapansin nyo, yan yung signal ng kabila. Ito yon. Ito yung portion ng signal ng kabila. Yung odd even naman dyan, ito yung odd tsaka even natin. Yan o, odd at tsaka even. Ito yung pagka binasser natin doon sa kabila na side, pag nagbasser tayo, ito yung lalabas sa kabila at tsaka ito. Ito yung ikakat natin yung dalawang portion na ito ng odd at saka even natin. Pag binasser natin yan, so ito yon at saka to. So ang pagkat nyan is yung papasok dito or dito na portion. Basta sa ilalim ng bilog, dyan kayo mag-cut. Ito yung dalawang yon na ikakat natin.
Okay? So, yung mga natira dyan, yan yung mga signal na natin ito. Pag hindi makuha, pwede natin ikat to. Ikat natin lahat yan, pwede. Pwede naman na ilagyan natin ng paper method o mag-paper na lang tayo, i-block na lang natin itong dalawang portion na to. Or mag-tape method tayo, i-block na natin to para mawala yung flicker. Pero kapag hindi mawala, ang ginagawa ko dyan is nagmo-modification tayo ng supply. Bali, yung BGH at BGL natin na odd even na dalawa is ipipix na natin ng BGH at saka BGL. Kukuha tayo ng supply sa BGH at saka BGL at itatanim natin sa dalawang ito. Pero bago yung itanim, siyempre may mga ikakat muna tayo doon sa papasok ng IC. So gagawin muna natin sa ganitong problema is cut lang muna itong dalawa. Or lagyan natin ng paper method. So gagawin ko na lang dyan is ikakat ko na lang yan. Mas mabilis na naman ako magbalik niyan kapag hindi ko makuha. So mabilis na naman ibalik dahil nga meron tayong microscope. So gagawin natin dito is kiskisan muna natin para malinisan natin yung area na ikakat natin. Yan. So linisan muna natin yan. Tapos ang ginagawa kong panglinis dyan minsan is thinner. Pagka matapos ko ng kiskisin ng ganito, pwede nyong punasan ng thinner, na lacquer thinner na merong cotton. Cotton na lagyan ng lacquer thinner. Okay, so linisan muna natin ng cotton. At yung lacquer thinner. Lacquer thinner, kahit anong lacquer thinner, pwede yan. Yan, para makita nyo na lagyan natin ng lacquer thinner. Kinikis-kis natin to para just in case na may problema pa, pwede nating maibalik ng madali. Madali natin siyang maibalik kapag ganito. Yan. Kunting linis lang at saka punas. Okay na yan. Bago isaksak mamaya, yan, siyempre dapat tuyo na yung ating kinat. So cut natin ng dalawa. Ito. Okay, so medyo mapurol yung aking pangkat. So yan. So cut natin dito. Dito na lang sa portion. Okay. Yan, kinat natin yung dalawa. Titingnan natin kung ano mangyayari sa display. Hindi na ako magkakat ng video, okay na siguro yan. Tayo lang muna natin. Pagka hindi lang normal yung LCD mamaya, pwede natin ibalik yung isa. Minsan kasi may mga pagkakataong ganyan na hindi siya nang normal. So gagawin natin ngayon is ipa-plug in muna natin. Ito hindi na tayo mag-cut ng video, tayo lang muna natin. Okay, so yan. Power on na. Tingnan natin sa ilalim. Yan, normal na siya. Yan. So meron pa lang siyang ano dito, meron kunti. Yan, meron kunti. Yan o. May problema sa screen. So ibalik natin yung isa. Try natin ibalik yung isa. Okay, tara. So bali hindi ko muna siya binalik. Bali nag-cut pa ako ng isa. Ito kinat natin. BGL pala yan. Hindi nang normal kanina dito sa dalawa. Pag-cut natin. Kinat ko pa to isa. Ito siya. Kinat natin to dito. Kaya nung papansin nyo, may BGL pala dyan. Kinat ko yung BGL. Pumapasok pa kasi sa LCD at nagkakaroon ng disturbo. Yan o. Yan, kinat na natin yan. Yan, kinat na natin dito. Okay. So, saksak muna natin. Pagka hindi pa rin, may gagawin tayo dyan. Tuturo ko sa inyo. Pagka hindi pa rin ng normal, alisin muna natin. Yan. Kita nyo? Nang normal. Tayo natin may remote. Wala na yung ano dito, yung guhit na lumalabas. Kanina kasi pagkat natin, meron pang natitirang guhit dito. Ngayon wala na. Nung kinat natin yung isang piraso doon sa ilalim. Tayo natin magmino. Yan o.
Yan, nag-normal na yung screen, malinis. Wala siyang fine lines, wala siyang hair lines. As in malinis yung kanyang display. So, ganun lang mga ka-DIY. So, nakuha din natin sa cut, sa pangalawang cut. Ayan. So, minsan ito, isa lang yung pagkat natin o dalawa. Minsan, isang tirahan lang. Minsan, dalawa, tatlo, apat. So, depende kasi minsan may nagagawa. Minsan may nagagawa, minsan hindi. Kapag ka mga flickering kasi kagaya nung kanina, nagpi-flicker, may pagkakataon na hindi siya talaga nagagawa. So, buenas na lang kapag ka magawa mo yung ganito. Pero sa totoo lang talaga mga ka-DIY, yung ganito klase ng problema natin is mahaba na talaga yung 1 year nito. Maximum na sa 1 year, baka bumibigay din yung LCD. Minsan kasi months lang or minsan weeks lang talaga yung LCD sa pagcutting. Nasisira din yung LCD. Kaya wala talaga eksaktong sagot or wala talaga eksakto na gamot para sa LCD. Kung baga, pagka ganito na gawa na natin sa cutting, so advice na natin sa customer natin nga huwag natin gamitin ng tuloy-tuloy. Yung hanggang 2 hours lang, 3 hours. So, patay na nila para yung LCD is tumagal. So, close ko lang ito mga ka-DIY at tingnan natin mamaya pag-assemble natin. Okay, so assemble ko lang naman yan. Okay, tara. Balik na natin. Yung ganitong klase ng LGS, medyo mahirap talaga buksan yung back cover nito. Matigas. Matigas yung ganitong klase ng design. Okay, so saksak natin. So hindi na ako mag-cut ng video. So tuloy na lang. Tingnan natin kung mag-normal siya. Okay, so plug in natin dito. Okay. Tingnan natin yung display niya. Ayan, so normal na siya mga ka-DIY. Ang problema lang ngayon, wala kaming signal dahil sa nagkaroon ng bagyo dito sa amin. Nagkaroon tayo ng problema sa signal. Ayan o. So, kung napapansin nyo, normal na yung ating LCD. Ayan. So, hindi na siya nagpi-flicker, hindi kagaya kanina. So, ganun lang yung paggawa nito mga ka-DIY. So, wala talaga eksaktong sagot sa mga LCD, kung hindi try and error lang talaga. Basta tandaan nyo lang yung swapping voltage at saka yung ating mga clock signal na pwede natin i-block o pwede natin i-tape method o pwede natin i-paper method. So yun lang, okay naman. Tayo natin dito sa option. Yan. Meron tayong signal dito, display. Napapansin nyo malinis. Yung natin malinis. Yan. Okay na siya. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay, so this is JM Tutorial. Pa-like naman, subscribe. Bye-bye.